Papakita ko sa inyo dito kung ano yung trabaho namin dito sa lugar ng Greenland. Ito na yung loob ng kuha namin, no? Basa, medyas, papasukin talaga. Hindi na talaga namin kaya yung lamig sa kamay namin. Nagpo-frozen na kasi pati yung paa namin. Ayan. So, papasok muna tayo dito sa sasakyan dahil Ngayong araw mga kabayan ay ipapakita ko sa inyo kung gaano ba kahirap yung trabaho ko dito sa lugar ng Greenland sa panahon ng winter. Tuwing alas 5 ng umaga ay gising na ako para makakain ng almusal dahil dapat ay alas 6 makarating na ako sa aking trabahoan. Tuwing umaga dito ay talagang napakadilim sa Greenland kapag winter. Itong oras na to ay alas 10 na nang makarating kami dito sa aming trabahoan. Dahil nga ay kinakailangan pa naming mag-prepare ng mga gamit. Bihira lang dito sisikat yung araw sa panahon ng winter. Minsan naman ay talagang hindi sumisikat yung araw kahit ang oras na ito ay alas 10 na ay talagang napakakulimlim talaga. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit matamlay yung mga tao dito at mabilis silang may stress dahil nga yung araw ay nagbibigay sa atin ng lakas. Ito mga kabayan yung trabaho namin ay naglalatag kami dito ng wire papasok dito sa bahay, kailangang masuplayan siya. Matagal na itong project na ito kaso ngayon lang dumating yung materyales. Ang problema dito ay sobrang dami na at kakapal na ng mga snow, kaya kinakailangan na naming hukayin kung saan natambakan na yung mga wire dito. Sobrang napakahirap lang at nakakatamad talagang gumalaw, lalo na pagka ganito ang sobrang kapal ng snow. Minsan hindi mo maiwasan yung sapatos mo ay napasukan ng snow. Once kasi pag napasukan ng snow yan ay talagang basa na yung suot mong mga medyas. Ang kakapal pa ng mga suot ko dito, alam nyo ba yung patong-patong na yung suot ko dito na umabot na sa 5 piraso. Dahil nga hindi biro yung magbabad ka dito sa lamig ay talagang sasakit yung buong katawan mo at maaari kang magka-frostbite. Alam nyo naman yung frostbite. Kapag napasukan ka ng lamig at nababad ka ng matagal, ay talagang magsasanhi ito ng infeksyon na maaaring maging sanhi pa ng pagkaputol ng mga dulo ng iyong daliri at pagka-infeksyon ng iyong mga balat. Hindi naman araw-araw ganito yung ginagawa namin sa labas. Nagkataon lang talaga na nailagay na ng kontraktor yung wire sa labas. Kaya kinakailangan na naming ipasok ito sa loob ng bahay para masuplayan na yung heater. Dahil itong wire na to, ito ang magsisilbing main supply ng heater. Medyo mahaba nga ang wire na ito na umaabot sa 20 meters at may 4 na piraso ito. Yung sukat niya pala ay nasa 125 mm. Kaya sobrang hirap at ang bigat nito kapag hinihila mo. Lalo na madulas yung inaapakan mo dahil sa ang kakapal ng snow, minsan lumulubog pa yung sapatos mo. Noong hihilain na nga namin itong wire papasok dito sa loob ng bahay ay hindi namin kinaya, kaya kinuha ko itong pala para parahin namin itong mga snow na nakabaon. Halos natambakan na pala ng snow itong mga wire kung saan tinanggal na namin ito ng paunti-unti. Sobrang hirap nga dahil nga halos na times 3 na yung trabaho namin dito, tinanggal pa namin yung mga snow. Sa katagalan nga ng pagtatrabaho namin dito ay kinakailangan na naming pumasok sa sasakyan kung saan mayroong heater dahil nga naramdaman na namin sa aming mga kamay at buong katawan na parang nasusunog na yung mga balat namin. Ito lang yung paraan namin kung saan para maging warm yung katawan namin ay papasok kami dito sa aming sasakyan. Kung nakikita nyo nga, sobrang kapal talaga ng mga snow sa labas. Mahirap nga dito pag dito ka na area dahil nga minsan lang dito may naglilinis na sasakyan. Ito naman mga kabayan, pagkatapos nga naming magpainit ay lumabas na naman ulit kami para naman mahila namin papasok itong wire sa loob ng bahay. Sobrang taas kasi nito at 2 lang kami dito na Pilipino ang nagtrabaho. Inabutan pa naman kami dito ng snow pero tuloy pa rin yung aming trabaho. Gusto kasi namin bago kaming magpahinga ay maipasok muna namin itong wire sa loob ng bahay dahil nga kinakailangan na talaga ito para masuplayan na yung heater sa loob. Mayroon namang heating na ginagamit itong sa loob ng bahay
bahay na to at nagmagana na din. Kaso ito lang project na binigay sa amin ngayon na kailangan naming maipasok itong wire sa loob dahil nga tumataas na din dito yung snow sa araw-araw. Pag pinatagal pa kasi namin itong wire na hindi namin maipasok sa loob, ay baka matambakan na ng napakataas na snow itong mga wire at magsanhi pa ito ng pagkatigas at sobrang hirap pa itong hilain. Kaya minabuti na namin na maipasok itong wire habang hindi pa nagpuprosin ang labas dito. Dahil nga kapag snow pa lang ay medyo malambot pa. Tuloy pa rin dito yung snow. Alam nyo ba dito mga kabayan, yung snow ay iba't iba yung design niya. Mayroong mga bilog, mayroon siyang parang mga cotton, at mayroon din siyang medyo pinong-pino na snow. At sa katagalan nga ng paghihila namin ng wire na may flexible ay naipasok na namin yung wire dito sa bandang ibaba ng bahay kung saan kukunti na lang yung itutulak namin papasok doon sa itaas. Kinakailangan pa nga naming magbutas dito sa mga kahoy para maipasok yung wire. Yung kasama ko naman ay sa itaas siya habang ako naman dito sa ibaba na tinatali ko itong wire para siya naman yung hihila sa itaas. Sobrang hirap talaga mga kabayan, lalo na pag dalawa lang kami at napakalaki itong wire at napakabigat ay talagang mauubos yung lakas namin dito. Samahan mo pa ng napakadulas na snow at umuulan pa dito ng snow at sobrang lamig. Pero tuloy pa rin yung trabaho namin dahil nga nasanay na din kami dito sa lamig dahil kung hindi namin ito gagawin ngayon ay talagang mahihirapan kami sa susunod na araw. Pagkatapos nga namin maipasok yung wire sa itaas, ay dito naman nagbukas kami dito ng mga kahoy kung saan namin ipapadikit yung wire. Alam nyo ba dito mga kabayan, yung mga bahay ay halos kahoy naman yung nakadesign dito. Dahil nga medyo mahirap dito pag patayo ka dito ng concrete ay talagang babalutin mo talaga siya ng mga insulation para hindi siya mag-moist. Habang nagtatrabaho nga ako dito ay talagang bubuhos na naman yung malalaking snow. Iba na naman yung snow ngayon ay medyo parang cotton siya. Ito mga kabayan, dito namin pinasok yung wire kung saan naipasok na nga namin lahat dito yung 4 na wire. Inabutan nga kami ng aking kasama ng maghapon sa paghihila pa lang nito ng wire ay talagang sobrang nakakapagod na. Kaya sa ngayon, ito lang muna yung gagawin namin, ang yung ipapasok namin yung wire sa loob ng bahay. Dahil nga pag nasa labas siya ay medyo mahirap dahil sa sobrang daming snow. Ramdam na nga namin dito yung lamig, sakit sa likod at mga katawan namin na yung mga kamay namin ay parang maanghang siya na mainit mga kabayan kahit naman malamig dito. Pero okay lang mga kabayan at kahit papano ay nakita na din namin dito na naipasok na namin yung wire. Kapag ganitong mga trabaho na mahirap ay sa amin binibigay ng kasama kong Pilipino dahil nga ay hindi naman kami nagrereklamo. Kahit ano namang trabaho na pinapagawa nila sa amin ng mga boss namin ay talagang sinusunod namin. Kahit nga hindi na namin trabaho ay ginagawa namin. Ang importante lang naman ay talagang sumasahod ka at ganun din naman trabaho lang naman din yung pinunta namin dito. At alam nyo ba mga kabayan, isa sa pinakamasayang part bilang mga trabahante dito sa Greenland ay yung tapos na yung trabaho mo sa buong maghapon at ikaw ay pauwi na. Sobrang sarap kasi dito kapag nakauwi ka na, pagpasok mo ng bahay ay pwede ka nang magkape, kumain at maghiga at matulog ka na kung gusto mo. Dahil nga ay napaka-peaceful dito na lugar na ito, wala kang maririnig dito na kahit anong ingay, kung ano-anong mga salita, hindi kagaya sa ibang lugar. Yung pagod ka nga sa trabaho, pagdating mo ng bahay ay makakarinig ka pa ng kung ano-ano ay dagdag pa yung stress. Dito yung peace of mind ay talagang mararamdaman mo dito na talagang sobrang nakaka-relax talaga. Pagdating mo ng bahay ay talagang aantukin ka dahil nga sa sobrang lamig dito at napakaganda din dito magpahinga dahil wala kang maririnig na mga ingay. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Huwag niyo naman po kalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat at ingat po kayo palagi and God bless you all po.